Sa loob ng 5 taong yon, nakita ni Linda ang lahat ng nangyayari sa loob ng mansyon. Alam niya kung kailan nagkakatampuhan ang mag-asawa dahil sa lamig ng kanilang pakikitungo sa hapagkainan. Alam niya ang mga sikreto ng bahay na hindi nakikita ng mga bisita. Ngunit ang kanyang kumpisal bilang isang tapat na kasambahay ay ito. Siya ay naging bulag at bingi sa mga bagay na hindi niya dapat makita at marinig. Pinili niyang itikom ang kanyang bibig dahil iyon ang patakaran ng kaligtasan. Pagsapit ng gabi, matapos ang walang katapusang paglalaba, pamamalansya at paglilinis, nakakahanap si Linda ng kaunting kalayaan sa isang maliit na kwarto na matatagpuan sa likod ng kusina. Doon niya hinuhubad ang maskara ng pagiging isang perpektong kasambahay. Dito, siya ay nagiging si Linda, isang nangungulilang ina. Kinuha niya ang kanyang lumang smartphone, kumonekta siya sa wifi ng bahay, isa sa mga pribilehiyong ibinigay sa kanya ng mga Dizon dahil sa kanyang katapatan. Ilang segundo lang ng paghihintay, lumitaw sa screen ang mukha ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Makisig, kasama ang kanyang matandang ina na nag-aalaga rito sa Batangas. Mama, masiglang bati ng bata. Ang boses nito ay basag dahil sa hina ng signal, ngunit sapat na upang pawiin ang anumang sakit ng katawan na naramdaman ni Linda buong araw. Anak, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Tanong ni Linda, pilit na pinasasaya ang tono ng kanyang boses. Tumingin ito sa kanya at sa mga sandaling iyon nakita ni Linda ang isang bihirang paglambot sa mga mata ng kanyang senyora. Alam mo, minsan napapag-usapan namin ni Sir mo, 5 taon ka na pala sa amin. Parang kailan lang, ngumiti lamang si Linda, isang maamo at magalang na ngiti na kabisado na ng kanyang mga kalamnan. Opo ma'am, mabilis po talaga ang panahon. Ibinaba ni Mrs. Dizon ang tasa sa platito at bumuntong hininga. Kung lahat ng kasambahay katulad mo, hindi kami matatakot magtiwala. Sa panahon ngayon, ang hirap humanap ng taong hindi nanlalamang. Yung iba diyan, mabait lang sa una. Pero kapag nakatalikod ka na kung ano-anong krimen at kalokohan ang ginagawa, mabuti na lang at nandito ka. Ang mga salitang yon ay tila musika sa pandinig ni Linda. Ngunit kung tatanungin ng kanyang budhi, ito rin ay isang mabigat na kadena. Ang papuring iyon ang nagtatali sa kanya sa isang pamantayan ng pagiging perpekto. Ang totoo, nais niyang ipagtapat sa buong mundo na hindi siya isang banal na nilalang. Siya ay isang ina lamang na desperadong kumapit sa patalim lumalayo sa tukso ng mga masasamang bisyo para mabuhay ang kanyang pamilya. Hindi siya pwedeng magkamali, hindi siya pwedeng masangkot sa anumang gulo. Ang kanyang malinis na pangalan at reputasyon ang tanging yaman na mayroon siya. Isang yamang hindi mananakaw ng sinuman. Hindi nabibili ang tiwala. Ngunit para kay Linda de Vera, ito ay araw-araw niyang binabayaran ng pawis at tahimik na sakripisyo. 4:30 pa lamang ng madaling araw, bago pa man sumilip ang unang sinag ng araw sa mataas na pader ng subdivision, ay gising na si Linda. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit matagal na siyang sanay sa ganitong uri ng ginaw. Wala siyang oras upang magreklamo sa loob ng 5 taon ang katahimikan ng madaling araw. Ang kanyang naging pinakamatapat na kaibigan at kasangga sa isang malaking bahay kung saan siya ay itinuturing na pamilya, ngunit alam niyang mananatili siyang isang estranghero. Ang mansyon ng mga Dizon ay isang testamento ng yaman at tagumpay. Bawat sulok nito ay sumisigaw ng karangyaan mula sa makikinis na Italian marble na sahig sa mga naglalakihang chandelier na kumikinang kahit pati ang ilaw hanggang sa mga mamahaling florera na hindi mo maaaring masagi. Para sa isang ordinaryong tao, ang lugar na ito ay isang palasyo.
Ngunit para kay Linda, isa itong malawak na entablado kung saan kailangan niyang gampanan ang kanyang papel araw-araw nang walang palya at walang pagkakamali. Kahit na ang totoo ay gusto na niyang umiyak sa tindi ng pangungulila. Opo, Ma! Nag-aral din po ako. Kailan ka po uuwi? Ang inosenteng tanong na yon ay laging parang kutslyo na tumatarak sa kanyang dibdib. Pilit niyang nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Malapit na, anak. Mag-iipon lang si Mama para sa pag-aaral mo. Huwag kang magpapasaway kay Lola, ha? Sa bawat gabi ng kanilang pag-uusap, lihim na nagkukumpisal si Linda sa kanyang sarili. Nakakabalo ang distansya. May mga gabing naiisip niyang iwan ang lahat, balikan ang kanyang anak, at mabuhay na lamang sa simpleng pagsasaka o pagtitinda ng kakanin sa probinsya. Subalit sa tuwing maaalala niya ang hirap ng buhay, ang kawalan ng pera, kapag may nagkakasakit, at ang banta ng gutom, napipilitan siyang lunukin ang kanyang mga luha. Alam niyang kung uuwi siya, baka walang makain ang bata. Hindi siya maaring maging makasarili. Habang pinagmamasdan niya ang malabong video ng kanyang anak, naisip niya ang mga anak ng ibang pamilya. Mga batang lumalaki sa malalaking bahay, may sariling yaya, hindi nag-aalala kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Hindi maiwasan ni Linda na makaramdam ng kaunting inggit. Bakit kailangang maging ganito kahirap ang buhay para sa mga katulad niya? Bakit kailangan niyang maging ina sa ibang tao habang ang sarili niyang anak ay lumalaking malayo sa kanyang mga yakap? Ngunit mabilis niyang iwinawaksi ang mga kaisipang ito. Sige ka, Linda. Madalas niyang ibulong sa sarili, kapag nilalamon siya ng kalungkutan, wala kang mapapala sa pag-iinarte. Trabaho ang kailangan, hindi awa sa sarili. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-uusap, nagpaalam na siya sa kanyang anak. Matulog ka na, makisig. Mahal na mahal ka ni Mama. Nang mamatay ang screen ng kanyang telepono, naiwan si Linda sa kadiliman ng kanyang kwarto. Ang tanging liwanag na naaaninag niya ay ang sinag ng buwan na tumatagos mula sa maliit na bintana. Sa mga ganitong pagkakataon, muli niyang binabalikan ang kanyang naging usapan kay Mrs. Dizon kaninang umaga. Kung lahat ng kasambahay katulad mo, hindi kami matatakot magtiwala. Ang tiwala ay isang marupok na bagay. Ito ay itinatayo sa loob ng maraming taon, patong-patong na patunay ng kabutihan at katapatan. Ngunit maaari itong gumuho sa isang iglap, sa isang maling galaw, o sa isang kasinungalingan. Iningatan ni Linda ang tiwalang ito na parang isang mamahaling kristal. Hindi siya kailanman nangahas na kumuha kahit 1 sentimo na hindi sa kanya. Hindi siya nakialam sa mga alahas na madalas iwanang nakakalat ni Mrs. Dizon sa dresser. Kahit na nakakakita siya ng mga naiwang pera sa bulsa ng mga pantalon ni Mr. Dizon bago niya ito labhan, ibinabalik niya ito ng buo at nakatupi sa ibabaw ng mesa. Ang kalinisan ng kanyang konsensya, ang kanyang kalasaglaban sa anumang panghuhusga. Hindi niya alam, sa mga susunod na araw, ang mismong pundasyon ng tiwalang ito, na kanyang maingat na inilatag, ay susubukin ng isang puwersang hindi niya inaasahan. Isang anino mula sa kanyang nakaraan, isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig. Ang muling papasok sa kanyang buhay. Sa pagpikit ng kanyang mga mata noong gabing yon, buo ang tiwala ni Linda na ang kanyang mundo ay ligtas, matatag, at hindi matitinag. Natutulog siya nang may kapayapaan sa puso, walang kaalam-alam na ang pagpasok ng isang bagong tao sa mansyon ay magsisimula ng isang serye ng mga pangyayari na yayanig sa kanyang pagkatao, sisira sa kanyang katahimikan, at magtutulak sa kanya sa bingit ng pagkawalan ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mansyon ng mga Dizon ay patuloy na nakatayo, tahimik at nagmamasid. At si Linda,
na 5 taong nanahimik at naglingkod, ay malapit ng harapin ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Linda, halika nga rito sandali. Tawag ng senyora. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may dalang awtoridad na automatikong nagpatigil kay Linda sa kanyang ginagawa. Mabilis na lumapit si Linda. Pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang suot na apron. Bakit po, ma'am? May kailangan po ba kayong ipakuha? Gusto niyo po ba ng dagdag na mainit na tubig para sa tiyaan niyo? Umiling si Mrs. Dizon. Hindi, Linda. Gusto lang kitang kausapin. Umupo ka muna diyan. Tinuro nito ang isang bakanting upuan sa tapat niya. Nag-alangan man, sumunod si Linda. Bihira siyang pinapaupo ng kanyang amo sa veranda. Ang espasyong ito ay para lamang sa mga Dizon at sa kanilang mga bisita. Ang pag-anyaya sa kanya na umupo ay isang senyales na may mahalaga at seryosong bagay silang pag-uusapan. Napapansin ko lately, mukhang pagod ka na. Panimula ni Mrs. Dizon, wala ka namang sinasabi. Hindi ka nagrereklamo, pero nakikita ko. Ang bahay na ito, lumalaki, dumarami ang gamit, at hindi na kaya ng isang tao lang. Kailangan ko ng dagdag na katulong. May kilala ka ba yung mapagkakatiwalaan? Ang huling salita, mapagkakatiwalaan, ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Linda. Napaisip siya ng malalim. Sa loob ng 5 taon, siya lamang ang naghari sa kusina at sa paglilinis ng buong bahay. Ang ideya na magkaroon ng kasama ay nagdulot ng magkahalong ginhawa at pangamba sa kanyang dibdib. Ginhawa dahil sa wakas ay may tutulong na sa kanya at gagaan ang kanyang trabaho. Pangamba dahil ang isang bagong tao ay nangangahulugan ng isang bagong ugali na kailangan niyang pakisamahan. Paano kung ang taong ito ay magnanakaw? Paano kung tamad ito at ipasa lamang sa kanya ang mga gawain? At ang pinakamasama, paano kung mas magustuhan ito ni Mrs. Dizon at maagaw nito ang tiwalang 5 taon niyang ipinundar? Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng tahimik at maitim na kumpisal sa isipan ni Linda. Dito lumabas ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na bihira niyang harapin, ang kanyang palihim na pagkamakasarili. Hindi siya maaaring kumuha ng sinuman mula sa kanyang probinsya sa Batangas.